Tuloy-tuloy ang oras-oras na misa dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. At tulad ng inaasahan, todo bantay ang mga kawani ng PNP at iba pang uniform service dito sa paligid ng simbahan kung saan libo-libo na ang nag-aabang para sa pagdating ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Bukod sa seguridad, tinitiyak ng mga kawani ng PNP na maayos ang pagpasok ng mga deboto dito sa Plaza Miranda bago sila makapasok sa mismong Quiapo Church. Maulap ang panahon, hindi ganoon katirik ang araw pero ramdam ang init lalo na kapag nasa kalagitnaan ka ng umaagos na daloy ng mga tao. Tulad ng tradisyon, marami sa mga debotong naglalakad, nakayapak. Marami pa rin mga bata at maging mga sanggol sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad na wag na magsama ng mga bata dito sa bahagi ng Quiapo Church dahil sa inaasang dagsa ng mga tao. Gayunman, maayos pa rin naman ang sitwasyon sa paligid ng Quiapo Church, maging mga kalsadang papasok sa lugar na ito. Mula sa Espanya, naglalakad na yung mga tao papunta rito sa bahaging ito ng Quiapo dahil sinarado na yung kalsada. Napaka-festive ng atmosphere. Tulad ng mga nakarang taon, ang dami nagtitinda mula sa mga memorabilia hanggang sa mga pagkain. Ngayon hindi pa ganong siksikan pero mamaya tiyak na punong-puno na ng tao ang lugar na ito. Samantala nagkarambol habang nangyayari ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Katigbak Drive. Ayon sa investigasyon, nangyari ang panununtok ilang metro ang layo mula sa andas. Sa kuha ng GMA Integrated News Team, isang lalaki ang dinala sa presinto dahil siya umano ang nagsimula ng panununtok sa ilang deboto. Nangyari yan nang maipit ang andas doon. Rumesponde naman ang mga pulis at napahupa ang gulo. Nagpatuloy rin ang prosesyon. Ayon sa lalaki, kaibigan niya ang aksidenteng nakatama sa grupo ng kabataan at siya lang ang napagbalingan. Nagtamo siya ng ilang sugat sa katawan. Pag-asa dahil sa buhay ni Jesus Nazareno. Yan po ang mensahe ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa misa bago ang pagsisimula ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Ang ilang deboto na paluha sa tindihon ng pananampalataya sa Nazareno. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Poong Jesus Nazareno, palakpakan natin ang mahal na Senyor. Libu-libong deboto, libu-libong mga tuwalyang winawagayway, libu-libong panalangin, iisang Poong Jesus Nazareno. Binuhay ng matingkad na pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno ang Misa Mayor sa Quirino Grandstand kanina. Ang ilan naluha sa pagdarasal, ang iba naman napaluhod ng kanilang pananampalataya. May pag-asa tayo dahil buhay si Jesus Nazareno. May pag-asa tayo dahil buhay ang mahal na Senyor. Sa tuwing sumisigaw tayo ng Viva sa mahal na Senyor, sinasabi natin na buhay ang mahal na Senyor. Buhay ang pag-asa natin dahil buhay ang mahal na Senyor. Si Nanay Susan halos isang dekada nang namamanata kasama ang pamilya niya. Ang asawa niya, napako raw ang mata noong 1997. Pero sa kabila ng pagsubok na ito, napuno pa rin ng mga milagro ang buhay nila. Hindi kami pinabayaan. Binigyan kami ng ibang hanap buhay. Lahat na mga pagsubok sa buhay namin, sa kanya lang ako nagtatiwala. Because talagang na-feel ko na hindi kami niya pinabayaan. Ramdam ko talaga. Hindi lang mga pamilya at magkakaibigan ang pinagsama-sama ng pananampalataya kay Nazareno. Ang grupo ni Nanay Rosita, hindi magkaano-ano. Pinagbuklod ng kanilang panata. Hamon daw ngayon na maipasa ito sa bagong henerasyon. Hanggang ngayon, dinadasal ko, may tumanggap sana na magampanan yung aming ginagampanan para matuloy-tuloy ang pananampalataya namin sa Kanya.
Ayon sa Philippine National Police, humigit kumulang 100,000 deboto ang sumalubong sa pista ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. Relatively peaceful at maayos naman po yung ongoing mass po para po sa Poong Nazareno. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita naman sa mga namamanata sa Poong Nazareno dahil magiging maayos po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila ngayong araw. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa NCR sa mga susunod na oras. Maglalaro sa 22 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw ayon sa Pag-asa. Apektado ng amihan ang Metro Manila, Northern at Central Luzon. Shear line naman ang umiiral sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas. Asahan ang heavy to intense rain sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Moderate to heavy rains naman sa Oriental Mindoro, Marinduque, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Halos buong Visayas at Mindanao, maging sa Bicol Region ang uulanin. Pinapaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Posible rin po ang ulan sa ilan pang bahagi ng Luzon. Ngayong Huwebes na itala ang 15.1 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, habang 23.6 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ngayong amihan season, 13 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura sa bansa. Sa La Trinidad, Benguet niyan, naranasan nitong Lunes, January 6 ayon sa Pag-asa. Pinakamababa naman para sa Metro Manila ang 22 degrees Celsius na na-record noong ding Lunes. Ingat tayo mga kapuso laban sa matinding lamig. Sa ibang balita, halos 400 dayuhan ang arestado sa raid ng Bureau of Immigration kahapon sa Parañaque. Sabi ng BI, malapogo ang operasyon ng mga banyaga. Kasama riyan ang iba't ibang scam na tumatarget sa mga biktima abroad. Nasa kustodiya sila ng BI at pinoproseso para sila ay mapanagot sa batas at mapadeport. Ngayong 2025, sisimula ng Department of Public Works and Highways ang ilang malalaking infrastructure projects. Kasama po riyan ang pagsasaayos sa EDSA para mapadali ang pag-commute ng mga biyahero. Gayun din ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay. Calamba-Sucat Expressway na daraan naman sa Laguna Lake. Pati tulay sa Zamboanga-Sibugay na magdurugtong sa Olutanga Island sa iba pang lugar sa Zamboanga Peninsula.